Proud Kristiyano na tunay ako. Paano ko nasabi? Pag-usapan po natin. Basahin po natin ang unang Korinto 1:9. Ang Diyos ay tapat na sa pamamagitan niya ay tinawag kayo sa pakikisama ng kanyang anak na si Jesucristo na Panginoon natin. Ito ho, patunay ko. Tinawag ho ako ng Diyos at ipinakisama sa kanyang anak na si Jesucristo. Maliwanag po yung talata. Anong patunay naman na nakisama ako kay Kristo? Basahin po natin ang Juan 12:26. Kung ang sinumang tao ay naglilingkod sa akin, ay sumunod sa akin, na sabi ng Panginoon sa Kristo. At yung saan ako naroroon, ay doon naman doroon ang lingkod ko. Kung ang malinaw ho na sumunod ako kay Kristo. Dahil andun din ako kung nasaan siya. Diba? Yun po sabi niya eh. Saan ba ang kinaroroonan ni Kristo? Na dapat andun din ang lingkod niya. Basahin po natin ang Hebreo 3:1. Kaya mga banal na kapatid, mga may bahagi sa pagtawag ng kalangitan, inyong isipin ng apostol at dakilang saserdote na ating kinikilala, si Jesus. Saan ba ang kinaroroonan ni Jesus na dakilang saserdote? Basahin po natin ng Hebreo 10:21. At yamang may isang dakilang saserdote na pangulo sa bahay ng Diyos. Yung palang sa dakilang saserdote, pangulo pala siya sa bahay ng Diyos. Si Jesus pala, na dakilang saserdote, ay pangulo pala siya sa bahay ng Diyos. Di ba maliwanag po yan? Si Jesus yan. Yan ang kinaroroonan ni Jesus, nasa bahay ng Diyos, di ba? Ano ba yung bahay ng Diyos na yan? Alin yan? Basahin po natin ang unang Timoteo 3:15. Ngunit yung ako'y magluwat ng mahabang panahon ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos na siyang iglesia ng Diyos. Di ba? Maliwanag yan. Malinaw na ang bahay ng Diyos, yung pala ay ang iglesia ng Diyos. Diyan pangulo si Jesucristo. Di ba? Nasa iglesia ng Diyos si Jesus. Siya ho ang pangulo dyan. Yan ang kinaroroonan niya. Na dapat andyan din ang lingkod niya. Ayun ang sabi niya eh, sumunod sa kanya eh. Kung saan siya naroroon eh, doon din dapat ang lingkod niya. O, diba? Maliwanag yan, nasa bahay ng Diyos siya. Or nasa iglesia ng Diyos. Pangulo si Jesucristo sa iglesia ng Diyos. Ito patunay ho. Natunay ako na Kristiyano. Sumunod ako sa kanya. Nasa iglesia ng Diyos siya at ako ay naging member sa iglesia ng Diyos na pinangunguluhan ni Jesus. Yan ang maliwanag. Ito pa ang katunayan na tunay na Kristiyano ako sapagkat ako ay nakisama sa mga tunay na Kristiyano, ang mga apostol. At sumunod ako sa anyaya nila. Ganito po ang sabi ng mga apostol. Basahin po natin ang unang Juan 1:3. Yung aming nakita at narinig ay siya rin namin ibinabalita sa inyo upang kayo naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin. Oo, at tayo may pakikisama sa Ama at sa kanyang anak na si Jesucristo. Diba? Napakalinaw ho ng anyaya ng mga apostol na unang mga tunay na Kristiyano. Tayo dapat ay makikisama lamang sa kanila. Maliwanag ho yan. Ano ba ang sama ng mga apostol ng mga tunay na Kristiyano? Alamin natin. Basahin natin ang 2 Korinto 1:1. Si Pablo na apostol ni Kristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos, at si Timoteo na ating kapatid sa iglesia ng Diyos. Ganyan ang maliwanag.
Iglesia ng Diyos ang samahan ng mga apostol, ng mga tunay na Kristiyano. Yan ang maliwanag, oh. Iglesia ng Diyos ang samahan nila. Kaya kung tutugon tayo sa anyaya nila, eh maanib tayo sa samahan nila na Iglesia ng Diyos. Kaya ako ay lubos na nagtitiwala. Nananib ako sa tunay na samahan ng mga tunay na Kristiyano. Ang Iglesia ng Diyos or bahay ng Diyos na dito si Jesus ay ang Pangulo. Siya ang presidente ng ating Panginoon Kristo. Yun ang maliwanag ho. Ang Panginoon Kristo ay dakilang saserdote. Pangulo siya sa bahay ng Diyos. Yan ang kinaroroonan ni Jesus. Nasa bahay ng Diyos or nasa iglesia ng Diyos. Kaya tunay akong Kristiyano, di ba?